Tapos Tapos, tumaob ang bahay nila, nagiba. nagiba, na inanod sila. Sa dito sila nakasampa sa Maganda ang panahon nung araw na yun sa Bicol Region, partikular na sa lalawigan ng Sorsogon. Eksaktong petsa, November 25, 1987. Subalit ang hindi alam ng nakararami, isang malaking trahedya ang darating sa kanilang lugar. Isang super typhoon na pinangalan ng Bagyong Sisang. Makikita natin sa satellite ang mata ng bagyo na papalapit ng papalapit sa Pilipinas. Ang target, lalawigan ng Sorsogon. Eksaktong alas 7 na ng gabi, malalakas na bayo ng hangin. Tumataas na ang antas ng tubig. Marami sa ating mga kababayan ang nagulat. Hindi alam ang kanilang mga gagawin dahil sa walang paghahanda. Mahigit 200 katao ang namatay. Maraming kabahayan at business establishment ang nawasak at ayon nga sa record, ito na ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa kanilang probinsya. Dahil dito, nakaranas ang isang pamilya na akala nila'y katapusan na nilang lahat. Kung hindi dahil sa isang puno, malamang sa malamang, napahamak na silang lahat. Alamin natin ang buong kwento at kasaysayan kung anong nangyari noong 1987. Tayo ay nasa dulong bahagi ng Luzon, sa kanlurang rehiyon ng Bicol at sa bayan ng Sorsogon. Ang Sorsogon ay napapalibutan ng mga anyong tubig katulad ng Philippine Sea at Pacific Ocean. Dahilan para ito ay daanan ng malalakas na bagyo. At ayon nga sa Pag-asa, 5 hanggang 10 bagyo ay dumadaan dito sa probinsyang ito. At ang kadalasan ay malalakas. At noong ngang November 25, 1987 ay dumaan dito ang isang malakas na bagyo na kumitil sa mahigit 200 katao. Meron pa tayong napag-alaman ng isang pamilya na nakaligtas lang dahil sa isang puno. 100 taon na ang kainang ito buhat nung sila'y pumasok sa ganitong klase ng negosyo. At sabi ng mga taga rito, ang mga lokal na opisyal, maging ang senador na si Escudero, ay madalas makita dito kapag umuuwi sa bayan ng Sorsogon. Kaya bago tayo pumunta dun sa ating pupuntahang puno, na kung saan ay naligtas nga ang isang pamilya, ay kakain muna tayo dito para matikman natin kung gaano kasarap ang mga pagkain nila dito. Bukan naman natin yung kanilang sinangag. Ano isda to? Malasigi. 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 Anong isda? Malasigi. Yung hiningi mo yan ha, di kita mabayan. Ba't ka nagsahiwi doon? Ha? Ba't ka nahiwi? Para marating natin ang puno mula nga dito sa Sorsogon City, ay kailangan nating maglakbay ng halos 8 kilometro para marating natin ang Barangay Bulabog. Gaya nga nung sinasabi ko sa inyo na merong isang pamilya na nailigtas ng isang puno, pinuntahan natin itong Barangay Bulabo para maipakita ko sa inyo yung puno at baka meron tayong makakausap dito para ma-validate kung talagang totoo yung nangyari noong 1987. Tara. Nakapost na. Nakapost. Base dun sa kwento na nasagap ko noong 1987 nga na may dumaan ditong isang malakas na bagyo, merong pamilya na naligtas sa pamamagitan ng isang puno. Nasaan ba yung puno dito? Ito po, oh.
Ito. Ito, Yung yan. puno. Yan sila. Anong nangyari? Doon ang bahay nila. Doon. Doon ang bahay nila. Tapos Tapos, tumaob ang bahay nila, nagiba. nagiba, na inanod sila. Mhm. Sa dito sila nakasampa sa, dun sa Ay, taas. Dito sila pumunta, Oh, pero buti hindi sila nahulog dito. madali na sana mahulog. Kaso, na kuha ng tatay niya, tinali. Diyan silang pamilya. Dito sa Sa taas taas na to. na yan. Ilan yung anak niya? Apat. Apat. Bali yung apat na anak niya, nandito lahat. Oh. Eh yung nanay. Nandiyan din. Tapos yung tatay. Diyan din, nakasampa sila lahat yan. Itong puno na to. Nahawakan yung mga anak niya. Itong puno na to, garto kalaki noong pa. O lumaki na lang. Malaki talaga yan, malaki. Kasi ngayon, siyempre nagbago na, naalis na yung mga dahon. Ito talaga, Ito talaga malaking puno. malaki talaga yan. Yung puno. Noong 1987. Opo. So ngayon, 87, 13 plus 25, 38, almost 40 years na yung nangyari. Oh. Ay, di ba maraming nakatira dito sa paligid na to? Eh, konti lang. Ay, buti hindi sila umakyat dito lahat. Hindi, yung pamilya lang talaga ang nakasampa dyan. Yung iba, nagkamatay na dahil sa So maraming namatay dito sa lugar na to. Marami. Oh, umapaw itong ilog na to. Malapit na nga sila mahulog dyan. Ay, hindi ba nabalita no na may bagyong parating? Ba't hindi sila nakapaghanda? Eh, kasi nga, mainit ang panahon nun. Mainit, parang ganito. Tapos, siya bumigla. Yun. Buti nga, yung isang anak, pag umidlat, nakita ng ama. Tsaka, nasabihan ng, Dalhin dito. kaya, yun, umagos na ang tubig, dito na sila nakasampa. Lahat sila. Ay, kung hindi kumidlat, hindi niya makikita yung isang Oo. anak. Ay, grabe. Talagang nagpapamalaking blessing sa kanila Oo. itong puno. Mm. Yung pamilya, nasaan na ngayon? Ay, wala na sila dito kasi nga, parang sila, Lumipat na ng tirahan. kasi nga, natakot na, baka maulit-uli. Kaya, wala na sila dito. So, ibig sabihin talaga, kung wala itong punong ito, Malamang. malamang na Wala na sila. malaking pagsubok doon sa pamilya. Okay. So, mga Kamidurayon TV, ito na nga yung puno na sinasabi natin dun sa ginagawa natin vlog dito nga sa Sorsogon City, na kung saan, kung wala itong punong ito, ay hindi natin alam kung anong nangyari dun sa pamilya. Kaya ang puno na nasa likod ko ay hindi lang nagbibigay ng ganda, ng lamig sa kapaligiran, sa halip ay nakatulong pa siya ng napakalaki sa isang pamilya. Hanggang sa muli.